Sa sobrang init ng panahon ngayon, pataasan na ng naitatalang heat index ang iba't ibang lugar sa bansa. Kaya naman ang mga kababayan nating init na init sa ginhawa ng tubig dagat kumakapit. Ang sparkle artist at Gen Z lakwatsyera na si Shuvi Etrata may good news na bitbit sa mga gustong ma-achieve ang summerific beach larga. Kalma guys! Dahil kung beach alabora ang hashtag goals ninyo, hindi nyo na kailangan lumayo. Meron yan din sa Calatagan, Batangas, kaya naman, parinin na! Malaparaiso sa ganda. May mala kristal sa linis na tubig at mayamang karagatan. Ganyan kung ilalarawan ang sinasabing Little Boracay of Calatagan. Amazing, di ba? Napalangoy ng araw sila sa saya nang mag-viral sa social media ang ipinagmamalaki nilang summer pasyalan. Isa sa kanilang main attraction dito, ang cute at makukulay na floating cottages. Nagsimula ang floating cottages simula noong 2019. Ang floating cottages po ay yari sa kawayan. Siya ay lumulutang sa tubig at kawayan lang talaga. Pero ang ipinagmamalaki nilang atraksyon, minsan din daw lumubog nang dumating ang pandemya noong 2020. Parang unti-unting na-stop ang mga hanap buhay. At nakita ng tao na ang isa pala sa pwedeng pagkakitaan ay ang floating cottage. Kaya nang muling buksan ang turismo sa bansa, laking pasasalamat nila dahil ang mga turista unti-unting dumagsa. So kung dati less than 200, ngayon ay nasa 700 floating cottages na po. At ang good news, nang muling magbukas ang turismo, nagbukas din ito ng maraming trabaho at oportunidad sa mga residente sa kanilang bayan. Magbayad po muna tayo ng environmental fee. Tapos magkano nga po ito? 30 pesos per head. Ang floating cottage, hinihila ng bangkang demotor papunta sa mga lugar na pwedeng pasyalan ng mga turista. Siyempre kung gusto mo pa sunbathing, kagaya kung gusto mo mainitan talaga, or gusto mo ng 360 degree view ng buong Calatagan. Wow, buong Calatagan talaga, pero makikita mo talaga ang whole view dito sa view deck nila mga kapuso. Napakalinaw ng tubig. Hala, ang sarap ng maligo. As in. Pagkatapos magpa-chill-chill, it's time for some adrenaline high. Sakay ng Speedwagon. Pero syempre, bago ang lahat, safety first muna. Tayo ay magsuot nito. Ready! Ready, set! Wait lang! Kaya nyo to! Kaya nyo to! Saya! Isang masaganang pananghalian ang naghihintay. Pwede nyong i-customize yung nakasulat dito sa pagkain, pero ito po ay nagkakahalagang 3,500 pesos. Tsaka good for 10 packs na to mga kapuso. Sulit na sulit talaga. Tama po, di ba, madam? Opo. Halos 80% po ng mga order sa amin galing sa floating cottages. Mga turista galing Manila. Si Shuvi, mukhang napaparami na ng subo ah. Nako, good time talaga dito sa summer outing dito sa Calatagan, Batangas. Kaya thank you so much, Madam T. You're welcome po. This time, chill activities naman. Pwedeng-pwede kang mag-snorkeling dito at mag-hello sa mga sea creature friends. Siyempre mga kapuso, malalaman mo talaga na sobrang yaman ng karagatan ng Calatagan, Batangas kasi sobrang dami starfish. Manonood lang tayo ng mga starfish at try natin sila, kung bilangin kung ilan sila lahat. It's so magical to see the life under the sea. Reminder lang mga kapuso, kung pupunta sa Starfish Sanctuary ng Calatagan, ipinagbabawal po ang paghawak at paghuli sa ating mga starfish friends. Hindi
hindi ko po papalampasin ang coral reef viewing dito sa Calatagan, Batangas. Oh, nandun na nga ang mga isda. Kitang-kita ang mayamang marine life ng Calatagan. Kaya naman ang island girl nating lakwachera, busog na busog ang mga mata. Grabe mga kapuso, hindi ko po makakalimutan tong experience na to, lalo na yung coral reef viewing. Nakita ko si Nemo, pati si Dory, lahat ng pamilya nila, pati pinsan nila. Dito sa Good News, our La Mierda never stops. Kaya ilaban na ang beach goals nyo ngayong summer season. Be the best ngayong summer season! Kaya naman, kung game na kayong mag-enjoy at mag-chillax sa beach, nako, Batangas is the place to be! Bye-bye! Woo! Spread the good vibes this summer season. Yan po ang panata namin dito sa Good News. Isang batang babae sinundan ng isang lalaki. Tindera to the rescue. Ang kumpare, kumare at inaanak niya kasi, hindi niya raw personal na kilala. Ang mabuti pa, binyagan na natin ang kwento sa likod ng mga viral photo. Grabe, alone ka lang talaga magde-demo ngayon? Wala kang classmates? Marami ang naantig sa video na ito ng estudyante. Wala kang support system? Alamin natin ang kwento sa likod ng video ito. Hey, you're good? Trending ngayon sa social media at pinag-uusapan ng mga netizen. Ang kwento sa likod ng viral video, eto, panuorin niyo po. Grabe, alone ka lang talaga magde-demo ngayon? Wala kang classmates? Marami ang naantig sa video na ito ng estudyante. Wala kang support system? Sa video kasi, imbes na may mga kaklase siyang magsisilbisa ng mga estudyante, nagde-demo teaching siyang mag-isa. Ayan, dito naman ako. I'll be your support system. Don't worry. Pero ang kanyang guro, imbes na madismaya, Hey, you're good? Ako na yung papalakpak sa'yo. Wala nang papalakpak sa'yo. Wala ka namang kasama dito eh. pero bakit nga kaya nag-iisa ang estudyante? Nasaan ang kanyang mga kaklase? Alamin natin ang kwento sa likod ng video ito. Sa eskwelang ito sa General Santos City, natagpuan namin ang guro sa viral na video na si Prof. Cliff. Metacognition identifies one's ability to think in other strategies. Sa isang teaching demo, syempre hindi pwedeng mawala ang mga estudyanteng tuturuan. Pero sa kaso ni Willie Mar, mag-isa lang niyang itinaguyod ang nasabing final project. Pagpasok ko, nashock talaga ako na wala siyang kasama kasi usually, they do it with group. So that's why, kinunan ko ng video. Grabe, alone ka lang talaga magde-demo ngayon? Wala kang classmates? That time kay Willimar, wala siyang classmates. Kaya naisip ko, ako na lang yung magiging support system niya. Ang estudyante sa viral na video, ang education student na si Willie Mar. Ang pagiging guro runs in the blood ng araw sa kanilang pamilya. Education kasi po yung nanay ko at yung mga tita ko. Kaya po parang nainganyo po ako na mag-i-educ kasi po gusto ko po yung makapagturo sa mga tao po ng kung ano yung kahalagahan ng pag-aaral. Pero ang pangarap na ito ni Willie Mar, kailangan niya raw paghirapan. Hindi lang sa pagsusunog ng kilay, pati na sa pagbuno ng pera para sa pangmatrikula. Bilang panganay raw kasi, batid ni Willie Mar ang hirap ng mga magulang para matustusan ang pangangailangan nilang 5 magkakapatid. Ngayon, papunta na tayo sa trabaho natin at daladala na natin yung mga gamit natin. Kaya para suportahan ang sarili, nagtatrabaho siya sa isang plantation site kapag walang klase. Araw-araw niyang binabaybay ang 30 minutong biyahe paakyat ng bundok para makapasok sa trabaho. So mahigit na 30 minutes yung lakaran natin, no? Mula dun sa malayo, doon. So bitbit natin yung sprayer natin, saka yung baon natin. Ito raw kasi ang isa sa mga trabahong maaring pasukan para sa mga katulad niyang undergraduate pa lang. Pagkatapos ko po na mag-aral, simula tanghali hanggang sa gabi, yung kain lang po, yung pahinga ko. Pagkatapos po niyan is gagawa po ako ng mga activities, mga research. At ang kanyang huling requirement sa kursong education?
mag-teaching demo. Nag-udyok po sa akin para gawin yung mga sakripisyo na ito dahil po sa pamilya ko. Nakikita ko po sa mga mata ng aking mga magulang kung gaano po yung mga sakripisyo nila. Wala kang support system? Kahit na mag-isa sa teaching demo, inilaban niya raw ang pinagpuyatang presentation. See you tomorrow morning. Hey, you're good? Ako na yung papalakpak sa'yo. Kaya si Prof. Cliff natuwa at binigyan siya ng magandang grado. Yung nakaka-amaze is that you have a good wrap-up. Malaki kaya yung grade na ibinigay ko sa kanya dahil sa kanyang outstanding performance. Laking pasasalamat daw ni Willimar na mayroong mga guro na katulad ni Prof. Cliff. Wala kang support system? Pero sa nasabing video, marami ang napatanong, ano nga ba ang kwento kung bakit mag-isa lang sa teaching demo si Willimar? Sa pagbisita namin kay Willimar sa kanyang eskwelahan, naabutan namin siya kasama ang kanyang mga kaklase at kaibigan. Isa siyang mabuting kaklase. Kaklase ko po siya for 3 years. Dedicated po siya sa school at mabait po. Isa siya good advisor para sa akin. Binibigyan niya ako ng words of wisdom, yung kung may oras na malungkot ako o heartbroken ako. Hindi man daw nila nasamahan si Willimar sa kanyang teaching demo, solid naman daw ang kanilang virtual support para sa kaibigan. Ako lang po mag-isa kasi po nag-reschedule po yung kasama ko sapagkat po hindi po siya ready. Sinabi ko po kay Sir Cliff na kakayanin ko po na ako na lang mag-isa. At dahil katatapos lang ng birthday ni Willimar, Kaya po, sinorpresa siya ni Prof. Cliff kasamang ilang guro para bigyan ng regalo. Ang kwento ni Willimar, isang inspirasyon para sa mga katulad niyang working student. Nagaano man kahirap ang sitwasyon, mag-isa man o may kasama, laban lang. Dahil ang estudyanteng may determinasyon, tiyak na may mararating sa buhay. Ito si Ditha mula Balamban, Cebu. Ang pinakabagong ninang sa cute niyang inaanak na si Baby Rene Boy. Ang picture ng magninang, pati na ng mga magulang, ipinost niya online. Pero teka, hindi raw para magbahagi ng memories ha, kundi para manawagan at hanapin ang mga nasa larawan. Ang kumpare, kumare at inaanak niya kasi, hindi niya raw personal na kilala. Eh bakit naman kaya naging instant ninang siya sa batang hindi niya kilala? Ang mabuti pa, binyagan na natin ang kwento sa likod ng mga viral photo. Nangyari po ang binyagan noong March 17, 2024, araw ng linggo. Sakto rin po sa araw na iyon, binyag ng pamangkin ko. Kung tutuusin, hindi na nga raw dapat sasama sa simbahan si Ditha. So wala po akong plano pumunta sa simbahan kasi busy ako sa pag-prepare ng pagkain dito sa bahay. Kaya naisip ko na wala silang cellphone, kaya pumunta ako agad sa simbahan kasi para makapapicture ako sa kanila. Pero ang nakuhanan niya ng picture sa simbahan, hindi lang ang pamangkin niya, kundi ang isa pang batang kasabay na bininyagan na ang tanging kasama ang kanyang pamilya. Walang ninong at ninang at wala ni isang bisita. Sa araw na po iyon, talagang naawa po kami sa bata na si Baby Rene Boy. Dahil kahit isang sponsor man lang, walang dumating. Nang masaksihan nito ni Ditha, hindi siya nagdalawang isip na ipresenta ang sarili para maging ninang sa bata na nakilalang si Rene Boy. Kami na lang ng ate ko ang nagbo-volunteer. Tradisyon na ng mga Pilipino ang magbigay ng pakimkim o ang regalong salapi na ibinibigay ng ninong at ninang sa bagong binyag. Pero para sa mga magulang ni Baby Rene Boy na sina Randy at Arlene, ayos lang daw kung walang pakimkim. Dahil ang tanging hangad nila, ang presensya ng kanilang ninong at ninang. Ang kinimkim kasi nilang takot, hindi matuloy ang binyag kung ang mga inaasahang saksi rito hindi makakadalo. Ang pamilya sa viral post, nahanap ng good news sa Toledo City, Cebu. Pangangahoy ang trabaho ni Randy.
habang ang kanyang may bahay na si Arlene ang nag-aalaga sa 5 nilang anak. Simple lang daw ang buhay ng pamilya. At sa binyag ng bunso nilang si Baby Rene Boy, 2 lang ang kanilang inibitang ninong. Katong gimbitan ako atong amigo kauban ko sa trabaho. Karon kay wa mo tunga, kay naay trabaho. Kaya nadismaya ang mag-asawa nang ang inaasahang dadalawang bisita hindi nakapunta. Problema ko ato kay wa man sila god. Panay raw ang dasal nila na sana makahabol man lang ang mga bisita. Kapag kasi walang ninong o ninang na pipirma bilang sponsor, posibleng hindi matuloy ang binyag ni Rene Boy. In principle, kailangan talaga. Kasama yan sa pananampalatayang Katolika na yung merong mga ninong at ninang na tutulong sa mga magulang. Nasa Tiginoon, tubang ako Tiginoon niya. Natuloy mong dayon akong anak. Kinahanglan ito mangita yung miglaing si sponsor ato. Kaya laking gulat ng mag-asawa nang mayroong magpresentang maging ninang on the spot sa loob mismo ng simbahan. Answered prayer, ika nga. Ngayon ako salamat sa sila sa pamilya kong anak. Ngayon ako salamat sa Ginoo. Nasa sila puso, dayon akong anak, papunyag. In cases na hindi sumipot, which is very rare, usually meron namang sasama, di ba, ng mga kamag-anak. Ano? Or halimbawa, kung may kasamang binyagan at merong willing doon na mag-volunteer, that would take the place. Kaya naman para magbigay ng good news, Noodles, apili po. at sa tulong na rin ng post niya online, Ayo, maing hapon. Asa din balay ni Kuya Randy o Ate Arlene? si Ninang Ditha natukoy ang tirahan ng kanyang inaanak. Ayo, maing hapon, Kuya. Hapon sa ma'am. Eto, at magdadala pa siya ng regalo. Hi, baby, really, boy. Hoy, among inaanak. Ang magninang na Ditha at Baby Rene Boy muli nang nagkita. Lulubusin na raw ni Ditha ang panahong kasama si Baby Rene Boy. Nakatakda na raw kasi siyang manirahan sa Japan kasama ang Hapon na asawa. Sa ngayon po, wala pa pong expected date, pero inaasahan ko ngayon pong taon, marirelease yung visa ko. Pero don't worry, pangako niya naman daw sa inaanak, mag-keep in touch. Makakaasa raw silang gagampanan pa rin niya ang tungkulin bilang ninang. Maing hapon, Kuya, gate. Nakoy, ihatag niyo frame. Pero ang isa raw talaga sa sinadya ni Ditha rito, ang ibigay ang mga printed copy ng mga litratong kinuha niya nung binyag. Wala kasing telepono o camera ang mag-asawa, kaya ang camera phone ni Ditha ang nag-capture ng memorable occasion sa buhay ng bunso nila. Patunay lang na kahit ang simpleng hangarin na maging mabuti, malaking bagay sa mga taong matutulungan ito. Itong kwento ng isang mabait na ninang, magsisilbing ehemplo sa kanyang inaanak. Nakuna ng CCTV, isang batang babae ang sinusundan ng lalaki at ang tumulong sa kanya, ang tinderang ni hindi niya kilala. Panuuring maigi ang video na ito kung saan isa di umunong tangkang pangunguha ng bata ang nakuhanan ng CCTV. Yung araw po na yun, busy po kami dito sa kantin namin, tas ang dami pong bumibili. Hindi po namin napansin yung pagpasok ng bata. Pumasok ang bata sa tindahan para magtago. Ang pinagtataguan nito, lalaking sakay ng motorsiklo na tila hinahanap ang bata. Yung tao po, 2 beses po siyang umatras. Inihintay po niya yung bata talaga. Maya-maya pa, lumabas ang bata. Pero nang mamataan pa rin ang lalaki, dali-dali itong bumalik. At doon na nga nagsimulang umiyak at nagsumbong sa may-ari ng kainan. Bakit ka pagdala? Saan ka ba nakatira? Doon ko sa tao-tahan. Paano ka? O, dito ka muna. May kumukuha sa'yo. Ako mo to? Andiyan pa siya?
Pero nang lumabas na sina Annalyn at kanyang mga staff, wala na ang lalaking tinutukoy ng bata. First time lang pong nangyari yun, ma'am. Kaya medyo natakot din po kami nun. Talagang sinubukan ko talagang habulin sana yung tao dahil may motor naman ako. Kaya lang, hindi na namin siya nakita. Agad-agad daw nilang tinawagan ng pamilya nito para sunduin ang bata. Naglalakad daw nga po daw siya pa uwi. Bigla daw minto yung motor ng lalaki. Pilit daw siyang sinasama. Tara, hatid na kita, sabi niya. Kaso sabi po ng pamangkin ko, magaling po siya. Sa dili lang po, bibili lang po ako. Ayon sa pamilya, hatid sundo naman daw nila ito sa eskwelahan. Pero nung araw na yun, masama raw ang pakiramdam ng ina nito kaya hindi niya ito nasundo. Pagkatapos ng insidente, naging mahirap daw para sa bata ang pumasok sa eskwelahan dahil sa takot. Lagi ko po sinasabi sa kanya na mag-pray lang siya palagi. Laking pasasalamat naman ng pamilya na agad sumaklolo sa bata sina Annalyn. Pagkatapos nga ng insidente, maski si Annalyn, nagdoble ingat para sa kanyang mga anak. Mas lagi po naming tinatawagan yung mga kasama namin kung naihatid na ba or nasundo na yung mga anak po namin. Agad din namang rumisponde ang barangay sa insidente. Ang barangay naman ay nagkandak ng sarili niyang investigasyon upang matukoy kung sino man yung tao na ito. Mahirap lang po dito ay hindi makita po ang kanyang plate number. Bilang aksyon, yung pong barangay po namin ay nagkandak ng security awareness po para sa mga sa school. Lalo pat laman din ngayon ng balita ang mga insidente ng child abduction. Sa mga ganito ring pagkakataon, ang mga simpleng pagtugon at pagtulong kagaya ng ginawa ni Annalyn, malaking bagay na para makapagligtas ng kapwa. Kaya ito ang gagawin nating hugot sa ating social experiment. Kasi po pinipilit niya po ako sumakay. Totoo ba yung sinasabi mo? Baka naman nagdadrama ka lang. Alamin ang mga makukuhanan naming reaksyon. Hindi naman po ako nagbibiro, ate. Hindi lang mga bata ang nabibiktima ng pananamantala. Partikular na ang sapilitang pangunguha mula sa taong hindi kakilala. Dahil mapaanong edad, hindi ligtas sa ganitong klaseng modus. Kaya sa aming eksperimento, alamin natin kung paano tutugon ang mga tao sa kaparehong sitwasyon. Ayoko kuya, ano yun? Sa unang senaryo, ang aming kasabwat na babae na naglalakad sa gilid ng kalsada, susundan ng kasabwat din namin na lalaking sakay ng motorsiklo. Kakausapin at pipilitin na sumama sa kanya. Saan pupunta? Tara, sabay ka na sa akin. Hindi na kuya. Dahil sa takot, kunwari pupunta ito sa mataong lugar para humingi ng tulong. Ano kaya ang kanilang magiging aksyon? Excuse me po, pwede pong dito muna ako. Kasi kanina pa po ako sinusundan ng lalaki. Sige na po. Kasi po pinipilit niya po ako sumakay. Kilala mo ba yun? Hindi ko po kilala. Upo ka dyan para hindi ka maano. Sige, tawag ka lang tayo barangay. Gusto mo? Para safety ka talaga. Tatawag na sana ng barangay ang lalaki. Nang biglang umiksena ang isa pa naming kasabwat na kunwari magdududa sa aksyon ng babae. Totoo ba yung sinasabi mo? Nagkasan ka ba? Nagkadyan lang po. Baka naman nagdadrama ka lang kasi marami kasing ano dito. Marami kasing ang gawa-gawa ng mga kwento dito. Hindi naman po ako nagbibiro, ate. Naniniwala po ba kayo sa kanya? Wala naman problema sa akin eh. Hindi naman siya iiyak mga ganyan. Hindi siya ano. Sir, paano po kung may kasama po yan na ibang tao, sir? Basta po, pinapapo lang namin kasi gusto niya nga siyang safety siya. Hindi naman siya masasaktan ng maraming tao. Mamaya may mga kasama ka dyan, kami yung mapahamak dito. Nangingi lang naman po ako ng tulong. Hindi naman po ako lalapit kung ano po eh. Dahil tumindi na ang pagtatalo, isang lalaki ang nangialam na sa sitwasyon. Gusto mo ba nang patawag kami ng barangay para tumulong kayo? Okay lang po. Dahil sa paninindigan ni Kuya na tumulong, Tawag ka na ng barangay, Papunta ang barangay dito. good news! I-reveal na ito sa kanila. Kami po ay gumagawa po ng social experiment, sir. Thank you po, sir, sa pagtulong po sa kanya. Wala namang mawawala sa akin eh. Ang akin, purpose ko lang, matulungan siya. Hindi naman siya lalapit sa akin nang hindi siya nakakailangan talaga ng tulong eh. Pag nakita nyo na may gustong lumapit sa'yo nangangailangan ng tulong, wala naman masama tumulong. Lalo pag babae, mag-ingat talaga kasi hindi na rin safe talaga minsan. Sa ikalawa namang pagkakataon,
Ang ating kasabwat sa toda ng tricycle naman lumapit. Excuse me po. Kanina pa po kasi ako sinusundan ng lalaki. Ayan po. Opo. Bakit? Pupunta po kasi ako dyan sa may... Nakikita Pinapasakay niya ako. Kanina pa niya ako pinipilit. Ay, hindi mo yun. Hindi po. Pwede niyo po ba ako samahan kahit... Ang isang lalaki, akmang hahabulin. Kanina pa kasi siya sa akin. Sinusundan po kasi ako kanina pa nung nakamotor. Pinapasakay niya kasi ako. Time to reveal na. Social experiment po to sa Good News, sa GMA po. Dapat tulungan kasi hindi natin alam yung balak ng rider. Buti nagpunta siya sa maraming tao. Dapat mag-report o kaya sa barangay para ma-alarma na may nangyayaring ganun sa lugar. Mga kuya, salamat po sa inyong pagtulong. Ayoko po. Minsan naman, ang pangharas, walang takot at harap-harapan ang ginagawa, katulad ng ating huling eksena. Papasok ang lalaking kasabwat at pupuntahan ang babaeng kasabwat na nag-iisa sa mesa. Ate, taga-saan ka ba? May kasama ka ba? Gusto mo, atid na kita pa uwi. Dito pa lang, may lalaki nang napalingon nang narinig ang usapan ng dalawa. Tara, sabay na kita. Ito na, may motor ako din. Ayoko po. Tara. Ayoko kuya. Ano yun? Hindi, may motor ako din. Hindi Balikan po. kita. Taga dito lang ako. Pati ang mga babae sa kabilang mesa, napatingin na sa eksena. Atay mo ko dyan, mapalikan ka. Sinundan ito ng tingin ng mga kumakain na tila napatigil sa pangyayari. Pwede po po. Dito muna ako. Hindi makilala yun? Hindi pa, kumakain lang ako eh. Tumayo ang babae. Dala-dala ang kanyang cellphone para tumawag kaagad sa nakapaskil na numero ng pulis. At bago pa makatawag, social experiment lang po mga kapuso. Sabi ko, tatawag ako ng pulis ay umiiyak pa siya. Ayun, katulad nung ginawa niya, dapat tumabi siya sa maraming tao tapos tatawag ko na otoridad. Ayon sa isang psychologist, posibleng magka-trauma ang sino mang makararanas ng ganitong sitwasyon. Ang vulnerable age group kasi is yung mga kabataan. Maaring matatakot na silang lumabas ulit, lalo na kung sila ay mag-isa. Maaring matatakot na silang makipag-usap sa mga people, especially kung stranger, and to develop that trust. Makatutulong daw na may makakausap ang mga biktima tungkol sa pangyayari. Huwag silang iwanan mag-isa para they would feel safe and mas mararamdaman nila na sila ay ligtas. Ayon naman sa PNP Anti-Kidnapping Group, para makaiwas sa ganitong klase ng krimen, kung nasa labas, iwasang gumamit ng mga gadget o dumaan sa madidilim na lugar. Maging mapagmatyag sa paligid. Magdala ng mga kagamitan na magagamit para maipagtanggol ang sarili. At kung sakaling makasaksi ng ganitong insidente, tumawag sa PNP Anti-Kidnapping Group Hotline. Sa ganitong pagkakataon, huwag matakot humingi ng tulong dahil marami pa ring handang sumaklolo para sa kaligtasan ng kapwa-tao. Operation Kabutihan pa rin tayo sa ating Good News Movement. Ihanda na ang mga kamera at abangan ang mga mabubuting gawa. Kapag may nangailangan, tulungan. Kapag may nasaksiyang kabutihan, kuhanan. Ano mang pagtulong sa kapwa, i-video mo at isend sa aming Facebook page o itag ang aming Facebook account. At baka ang video ninyo ang aming ipalabas sa susunod na Sabado. Dahil basta pagtulong sa kapwa, #pang-good news yan. Ngayong tag-init, bawal ang masungit. Good vibes lang tayo mga kapuso. Magkita-kita ulit tayo sa susunod na Sabado. Ako po si Vicky Morales at tandaan, basta puso, inspirasyon at good vibes, siguradong good news yan!